Hello everyone! Welcome back to my channel again. This is Nurse Mark. Teka, parang mali ah. Dapat ako yung welcome back niya. Ako yung matagal na wala eh. Yung matagal na panahon na yon ay napakasulit. I did something, na-achieve ko yung isa sa pinaka-aasam ko. Oh my God! Wow! Yeah, tama kayo dyan narinig. And gumawa ko ng bagong video para malaman nyo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video for the last few months. And teka pala, maraming salamat kasi kahit hindi tayo nakapag-upload ng bagong video, nakikita ko yung pagtaas ng mga subscriber natin. Grabe, maraming salamat sa pag-stay at sana may mga natututunan kayo sa mga pinapanood nyo ng mga video ko. Ayun lang naman talaga ang purpose natin, makapagbigay ng tuwa at saka the same time ng information. Okay? So, ayun, gagawa ulit tayo ng bagong video. Hindi ito naiiba sa mga video na ginawa natin. Another informative video ulit. Informative na inspiring. Inshallah. Nice. The reason behind not uploading the new video is I focus on reviewing. I am happy to announce na I passed the NCLEX last November 29 and I feel so blessed and really happy for that. Na-achieve ko yung isa sa pinakaasam ko na mangyari sa career ko bilang nurse. So, I wanna say thank you also sa lahat ng mga tumulong, okay, sa parents ko, drama yarn. Tapos, syempre, sa iPass, kasi sila yung tumulong sa akin mag-process ng papel. Okay? At syempre, sa asawa ko na nandiyan lagi na handa akong suportahan. At, ayun, maraming salamat. So, ayun na nga guys. This video is not going to give you information but also to inspire other fellow nurses to take another step para mag-grow sa ating profession at maging USRN. So, ayun na guys, huwag na natin itong patagalin pa. Umpisahan na natin. So, I have here a small paper. Sinulat ko lang dito yung timeline. Okay, kung kailan ako nag-start at matapos hanggang sa makakuha ko ng ATT or authority to take the test. Okay, so, it all started when I sent a message or inquiry sa iPass Processing Agency. Disclaimer lang guys ha, this video is not sponsored by iPass, pero baka naman. Diba? So yun nga, it was July 22. Okay, so at first you will just receive an automatic response sa messenger nila. They will just ask you a simple question. Personal information lang kailangan nila. Like for example, your full name, your current location, your permanent address, phone number, email, at saka kung anong gusto mong state. Okay, like for example, ako pinili ko yung Texas kasi yun ang pinili ng mga kaibigan ko. Basta, wala na kayong mga rason. So ayun, after that, they will give you the time frame, yung step by step kung paano yung gagawin mo at saka yung kung magkano ang gagastusin mo. So nag-message ako ng July 22 and nasubmit ko yung initial requirement ko ng August 22. Yeah, initial. Kasi nasa akin lang din naman kasi no. Nasa akin lang yung mga papel ko. And what I did is just scan all of it and then sinend ko lang sa kanila. Then tapos na. And then after mo masubmit yung initial requirement, they will make CGFNS account for you. Tapos, mag-i-start na yung credentialing na tinatawag nila. Yung credentialing, it includes your PRC license, tsaka yung school. Ngayon, in my part, ginawa ko yung PRC. Binigyan lang nila ako ng form, sinamit ko sa PRC. At mabilis lang naman, nagbayad ka lang. Alam naman na nila yung gagawin nila doon. Tapos, yung doon sa school naman, binigyan din nila ako ng form. Tapos, sinamit ko lang sa school. Tapos kung may mga dapat akong i-request na bago, like for example, bagong RLE, bagong TOR, bagong diploma, bagong copy ba? Ayun. Tapos nasubmit ko yun, medyo natagalan, around January 23 ko na natapos yun. Okay, so parang yun yung first step yung CGFNS account. Okay? Tapos, after that, nag-proceed ako ng step 2, April 2023. Yeah. April 2023, yung step 2, ito yung pag-process lang ng submitting an application for the exam. So, wala namang big deal doon. So, within the month, nag-proceed na rin ako, nagbayad na rin ako for step 3. Okay? Sa step 3, it includes yung pre-course para sa NJA,
NJE, tapos yung Edit2Go, yung may fingerprinting. So, ang inuna ko doon is yung NJE. So, pinanood ko muna yung pre-course, parang review yun eh. Pinanood ko muna yun. Tapos, nag-take ako ng NJE. Thankfully, I passed the NJE and then I just submit the certificate. Tapos, after that, nag-proceed na ulit ako doon sa Edit2Go. Gagawa sila ng account mo doon. Tapos, magkakaroon ka ng fingerprinting. Ngayon, so, wala ka tayo sa Pinas. So, ang ginawa ng iPass, sinendan nila ako ng mga form na kailangan filapan, tapos yung form mismo ng paglalagay ng fingerprint mo. Pinrocess ko yung dito sa consulate, dito sa Jeddah. Yeah, doon talaga tayo mag-fingerprint. Wala nang ibang lugar. Yeah, so natapos ko yun around May 2023. So May 2023 na. Natapos ko yun. And yun na yung actually, pag natapos na yun, puproceed na tayo ng step 4. Ang step 4 na is magbabayad ka na para makakuha ka ng authority to take the test. And once you get the authority to take the test, within a period of 6 months, dapat makapag-take ka na ng exam. Nakuha ko yung ATT ko ng around June, tapos June, July, August, September, October, November. So nag-take ako ng November. Talagang halos ubusin ko yung 6 na buwan. Sa 6 months, talagang doon ako nag-start mag-intensive review. Nag-subscribe ako ng Archer, tsaka Archer QBank, tsaka sa INAP. So ayun, sa INAP talaga nakatulong sa akin yung concept review. Tapos sa Archer naman, kung ano yung itsura ng Archer na screen, yun yung mismong itsura ng NCLEX exam natin. So ayun guys, kung sabihin natin, nag-start ako mag-submit ng initial requirements ko noong August 22, tapos nakuha ko ng authority to take the test ng June. So parang na rin, namabot din siya ng 10 months. Pero malay nyo, sa iba, baka mas mabilis pa. Kasi ako medyo natagalan ako dun sa requirements sa school. And itong mga susunod na part ng video na ito, I'm gonna show you my experience. Kasi nag-take ako sa India. So ayun, panoorin natin kung ano yung naging experience ko sa India at hanggang sa makabalik na kami at lumabas na yung result. Tara guys, panoorin na natin to. This is a Pansit going to India. Mayaman kami.
sarap. Ang saya dito, no? Oh. Hindi mo kailangan lumayo mag-isip ng bibilhan ng pagkain. Gusto ko rin ng documentary ko. Tingnan mo. Maganda ako dyan. Siyempre. At maganda din magandang ng documentary. Muna. Wala na, mainit. Mainit pati kutsara. Ito ata yung... Ihipa mo Ito ata yung pinanggisa nila. Ihipa mo Mekos na yan. Mekas na si kuya yan. Mekas na yan, uncle. Thank you, sir. Yeah? This good. Good. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano? Maalat. Maalat? Di naman Gusto ko tong tampa. Saan ka pupunta? Dito. Sige lang, bye-bye. Ingat ka. Galingan mo This is it, pansit! Ay, na kinakabahan, oh! A few moments later. Yung ano yan? Yung? A few minutes later. One eternity later. 2,000 years later. Uy! Ba't kayo ihi? Naiiyak ko Nagbibidyo tayo! Basta mo ako! Hindi, lang kasi hindi. Baka kung ano mapindot ko nga. Kinakabahan ako. Wala, para mag-review na ulit ako. Ha? Sufficient pa. Yaman, ayan. Ang MJ, sabi ko yung mga check. Ayan. Wala pa. Submit order. Nakapasa yung ligo. Oh, di ba? Grabe, iyakan ano? Grabe ang drama. Di naman guys, talagang pag nandun ka sa moment na yun, talagang hindi mo maiwasang umiyak kasi sa lahat ng pinagdaanan mo, sakripisyo, lahat ng ginastos mo, tsaka ito yung dream mo yung matagal mo nang inaasam-asam, tas nandyan na, finally, nakuha mo na siya. Talagang hindi mo maiwasang umiyak talaga. So, ayan guys, dito na nagtatapos yung video na ito. Maraming salamat ulit for staying and I hope na nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. At ayun, see you on my next vlog. Bye-bye!